So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion, this is the third topic for this series, which is Speak from a Pure Heart, and our scripture is all about Luke chapter 6 verse 45. So, excuse me. NI version. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speak what the heart is full of. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang ating mga salita ay sumasalamin sa laman ng ating puso. So, kung mabuti yung ating puso, mabuting lalabas ang ating pananalita. So, ngunit kapag puno naman ito ng kasamaan, yung ating puso ay sumasalamin ito sa ating sinasabi. So, dapat ang puso ang imbakan ng ating mga isip, emosyon at layunan na kaya't nararapat itong ingatan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. Excuse me. So, the first teaching is the heart is the treasury of good or evil. So, alam naman natin yung ating puso ay tulad ng isang imbakan. Kung ano ang nilagay natin dito, kabutihan man or kasamaan, ay yun din ang lalabas mula dito. So, kaya't mahalaga na punuin natin ito ng tamang bagay tulad ng pagmamahal, kapatawaran, at katotohanan ng Diyos. So, second is what fills the heart overflows from the lips. So, dapat hindi natin maitatago o hindi natin maitatago ang nilalaman ng ating puso sapagkat ito'y automatic na lalabas sa ating pananalita. So, ang masayang puso ay nagdadala ng magagandang salita, habang ang pusong puno ng sama ng loob is nagiging sanhi ng mapanirang pananalita. So, last teaching is speech reveals the state of the heart. So, ang ating mga salita kasi is sumasalamin or salamin ng ating spiritual na kalagayan. Kung nais nating magbago ang ating pananalita, is dapat nating suriin at linisin ang ating puso. Sapagkat ang tunay na pagbabago is nagsisimula muna sa loob ng ating puso. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is good things is the treasury of heart. So, dapat nating lagyan ng ating puso ng mabubuting bagay sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdarasal ng taimtim, at pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay inspirasyon. So, dapat nating iwasan yung mga negative influence or na maaaring magdulot ng kasamaan sa ating puso. So, second is speak from the good and pure heart. So, dapat ang ating mga salita ay dapat magmula sa pusong malinis at puno ng pagmamahal. So, dapat natin iwasan yung mga salitang makakasakit o magdadala ng kakahati sa iba. Dapat yung salita natin or dapat tayo magsalita na may layunin na magbigay lakas sa iba. So, last application is watch the content of your mouth and heart. So, dapat nating regular na suriin yung ating puso at pananalita. Dapat kung may mga negative emotion o kasamaan is agad natin itong ipanalangin at hingin ang tulong ng Diyos na ito'y linisin, at dapat tayong maglaan ng oras upang suriin ang ating pananalita kung ito ba'y nakakapagbigay puri sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we actively store good things in the treasury of our heart. So, para sa akin, yung pag-imbak ng mabubuting bagay sa ating puso is nangangailangan ng intentionality. Siyempre, una, dapat tayo maglaan ng oras para sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay, at yung regular na pagbabasa at pagmumuni nito is nagpapalakas ng ating spiritual na buhay. So, syempre, pangalawa is iwasan natin mga negatibong impluwensya tulad ng mga bagay na hindi nagbibigay puri sa ating mahal na Diyos, o mga nakakasirang usapan or negative entertainment, at sa mga sitwasyong nagdudulot ng kasalanan. So, ang pag-ubos kasi ng ating oras sa mga bagay na maka-Diyos is makakadagdag ng mabuting kayamanan sa ating puso. So, lastly is makipag-ugnayan tayo sa mga tao may positive influence sa ating buhay at sa ating puso. Dapat may maganda tayong fellowship na nakakatulong sa ating puso upang mapuno ito ng pagmamahal, kapayapaan at kabutihan na mula sa Diyos. So, ngayon magpe-pray na po tayo.
Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin kung paano magkaroon ng malinis at mabuting puso. Lord God, tulungan mo po kaming punuin ang aming puso ng iyong katotohanan, pagmamahal at biyaya. Naway ang bawat salita namin ay magbigay luwalhati sa iyo at makapagbigay ng lakas sa iba. Lord God, linisin mo kami at ang aming puso mula sa anumang kasamaan at gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.